kabataan na nagmamahal sa atin pong Panginoon. Come on! Father, sa amin pong paglapit sa inyong pong harapan, hapon po ito. Sama-sama po, Lord. Pinupuri po namin, pinapasalamatan. Dinadakila ang inyong pong pangalan. Simula po sa aming nandito sa harap, hanggang doon po sa aming mga nasa likod. Bawat po isa sa amin, Lord God, binibigay ang karapat dapat na papurit pagsamba sa inyo po lamang, Panginoong Diyos. Patuloy po as we have worshipped you right now, Father, with all our hearts. You know, Panginoon. Open nyo rin po, Panginoon, yung heart namin right now and yung listening ears namin para marinig ang inyo pong tinig, ang inyo pong word of instruction, ang inyo pong salita na patuloy na hindi lang magdadala sa amin to encourage but to transform our lives po, Panginoon, more and more. Patungo po dun sa inyo pong layunin, plans at purposes sa amin so that we may, yung buhay po namin, buong mag-glorify kayo. Hindi lang sa panahon na kami po ay nagsasama-sama, pero yung sa araw-araw at sa bawat panahon, makita sa buhay namin na ang pinaka sinisigaw ng buhay ng bawat isa sa amin ay wala po kayong katulad po, Ama. Magkakasama at magkakahiwalay. Ito pong maging tinig ng buhay ng bawat isa. So right now, Father God, you transform us with your very presence as we welcome you right now. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So high five naman sa mga katabi natin dyan. So tingnan natin yung mga nasa likod, nasa harap. Meron ba tayong mga new faces? Wow. Kanina, aba. Yan, kung merong mga kunwari, yung first time lang ka nakarating dito, pwede bang favor na yung mga, kung may katabi kayo na hindi nyo pa nakikita ever since, ngitian nyo nga, as in, pakikalabetas mag-hi kayo, extra high, sabi mo, natutuwa akong makasama ka today dito sa SND. So anyway, yan. Hindi na ako kasi pareho. Okay. So anyway, again, para po sa bawat isa, welcome sa SND. Sa atin pong mga baka meron sa inyong unang-unang beses dito po nakarating or first month niyo po dito, parang nag-a-adjust pa tayo, medyo nagugulat, medyo nakikiramdam pa tayo kasi di natin masyadong yung nag-a-adjust tayo ganyan. Welcome po sa SND. Ito po ay parte ng TGCCM Worship. And although marami po sa atin or ang pinaka kinikater ng worship nito ay pang mga kabataan, everybody is welcome here. So hanggang sa pinakamatanda, hanggang pinakabata, welcome po tayo dito. So anyway, let's go pasok na po agad tayo sa atin pong topic for today. Medyo mainit, so buksan nyo na lang yung mga 39 degrees sa labas eh. kaya medyo mainit today. So siguro challenging sa iba sa atin. Kung may mga pamaypay kayo, labas nyo na lahat. Yung mga electric fan nyo dyan, labas nyo na. Ayun. Okay, so ang ating pinaka-topic for today is ang tawag, kasama pa rin doon sa series ng Wisdom Applied series. Yun ang ating series hanggang June. Tungkol siya sa iba't ibang areas ng buhay natin na kailangan nating yung gusto tayo turuan ng Lord, paano natin i-handle. If we've been here, kunwari since January 2025, kung napansin nyo, dinaanan natin ng finances, ang health, ang work, o kaya kung paano tayo mag-aaral, lalo na kung wala pang work yung iba sa atin, nag-aaral pa lang tayo. And ngayon naman, yung mga specific na mga traits na maliliit lang, na napakahalagang ma-mold sa buhay natin para yung gusto ng Lord na pagtutagumpay sa buhay nyo, mangyari nga sa atin. So, last week is integrity, tungkol sa integrity. This week is tungkol sa discipline. Sabi mo nga sa katabi mo, discipline.
Dun sa kabilang katabi, discipline. Ayan. Paki-spell ka. Hindi. Yun. So, yun. So, ang isang bagay na, just in case nandito po kayo kanina, iba po yung, don't bagay magalala, iba po yung pag-uusapan natin ngayon from yung kaninang umaga na teaching. So, at least hindi siya ulit na ulit, kumbaga. Anyway, so may isang bagay tayong sasagutin ngayong hapong ito. Bakit ba kailangan natin, alam natin ang pag-usapang discipline, hindi siya maganda, hindi siya masarap sa pakiramdam, hindi siya bagay na ika-excite mo. Pero bakit ba natin kailangan to sa ating buhay? At yung especially yung topic, embracing discipline, bakit natin to kailangang i-embrace? Why do we need this in our lives? Tingnan lang po natin sa Proverbs 12:1. Yan. Sabi dito, maglalagay po tayo ng verse na English, mamaya may Tagalog, para mas manamnam natin ano yung sinasabi ng verse. Una, sabi dyan, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates discipline or reproof or pagre-rebuke is stupid. Medyo masakit siya. Pero parang pinapakita nito na may malaking nagagawa pagka binavalue natin yung discipline. Sa Tagalog, sa ASND version, sabi, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. May isa pang version sa MBB Tagalog, sabi, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang mga matigas ang ulo. Pag-usapan, nagkaroon na ba kayo? Nakikita ko to sa mga feeds po, sabi, yung shout out sa mga friend dyan, na in-advisean mo na't lahat, bumalik pa rin sa ex niya. Yung parang pagkatapos kong sabihin ng lahat, andun pa. Hindi ko ano ko lang, hindi naman specifically kunwari sa relationship, ganyan. Pero yung sinabi mo na lahat, ginawa mo na lahat, tinampling mo na lahat, tapos umoo, the next day, hindi mahal ko pa din. Yung mga ganon minsan, hindi necessarily, siguro may iba silang pinagdadaanan, medyo na-relate ko lang, na yung pagtanggap daw ng payo, pakikinig sa sinasabi ng mga na advice ng ibang tao, or kunwari, yung totoong pagtutuwid, medyo masakit yun, di ba? Kasi nako-correct ka. Tapos tinatanggap mo, dinadala tayo para maging better people, kumbaga. Ang kaso lang, if hindi natin to tinatanggap, we don't become better, and because we don't become better, we remain, kunwari, as raw material as we are. Kunwari, nag-start tayong hindi marunong, walang kaya, doon ka lang. Nagigets nyo? Lahat kasi magsa-start na ganon, hindi marunong, hindi kaya, wala masyadong magawa sa buhay, mahina ang kalooban. Pag daw, hindi kayang tumanggap ng payo, pag hindi nagpapadisiplina, buong buhay mo, hanggat hindi mo yung tinatanggap ang disiplina at pagpapayo, dun ka lang. Kaya dun sinabi na, yung matigas ang ulo, sinabi dun sa dun sa kabilang sa ASND, hangal. Kasi, pwede kang mag-grow at magbago, pwede kang maging talagang very better and greater person. Pero dahil sa hindi pagtanggap sa payo, you remain the same. Buong buhay mo, ganon. So, tingnan lang natin, sino dito, Gen Z? Tingnan lang natin. Isa pa nga, gusto ko lang makita, sino dito Gen Z? Halos lahat, ayan. Proud, Gen Z and proud, yan. Patingin nga. Okay. Sino dito yung mga millennial? Sumigaw at maging proud. Yan. Ayun. Usually ang crowd natin ngayon, millennials tsaka Gen Z. Alam nyo ba, nasa turn ng pahapyawan ko lang to, nabanggit ko din to kaninang umaga. Hello guys. Nandito na kayo? Ayan. Tingin lang kayo sa akin. Ayan. Anyway, sa evolution ng isang generation, 40 years, simula 1980s up to now,
nag-iba talagang culture, nag-evolve ng sobra-sobra ang culture. Kasama yung pananaw natin tungkol sa hirap, pananaw natin sa discipline, pananaw natin sa rejection. Parang nag-iba siya. May dalawa lang ako babanggitin, bakit siya anong apekto nito sa ating way of thinking now. Una, simula ng millennials patungo sa Gen Z, yung mga nanay kasi ng mga Gen Z baka millennial, yung mga nanay namin, nag-start yung mga makita na kailangan ine-emphasize yung self-esteem, kailangan may mga emotional bina-validate ka, narinig nyo na yon, yung dapat validated ako, ganyan. Yung emotional validation, naging conscious sa punishment. Noon, nung tinanong ko po yung mga baby boomers nating mga mga nanay nung mga di ba po walang ganon? Ayun, may sumagot po dito. Di ba wala pong, anong emotional validation kayong sinasabi? Wala, di ba po? Basta, sumunod kayo sa magulang nyo kasi yan ang tamang gawin. Tapos, di ba po? Yun nga lang, sa turn ng century natin, biglang ganun na, kailangan nurture ang pagkatao ng bawat isa, ganyan. So, masama ba yun? Hindi mo masama yun. Yun nga lang, to the extremes na yung sa atin, buti nilang hindi pa, pero maraming government sa West, yung binaban na yung disciplinary actions, bawal ng paluin, yung ganon, yung talagang, meron akong mga nakitang mga news na talagang, buti sa atin po hindi, pero meron akong mga nakita na news na, nag-911 ba yung anak? Kasi pinalo siya, kinulong yung nanay niya kasi pero ako, wow, hindi ko matanggap. Parang ako, hindi ako magpapalaki ng anak dyan. yung ganon, kasi parang nagkaroon ng yung bata, yung parang, masama ang palo. Masama ang meron pong thin line ang totoong abuse sa discipline. Siyempre, meron yung, kunwari, talagang bugbog ka na, iba yun, dun sa talagang discipline. Pero meron ang disiplina, by nature, hindi siya po masarap, hindi siya masaya. Sino dito sayang-saya nung pinalo siya. Isa pa, Day, paluin mo pa ako. Ganon, meron ba sa inyo? Wala, di ba? Kasi lahat tayo, alam natin, by nature, hindi natin gusto yun. So yun una, yung culture ng nurturing self-worth. Narinig niyo na ba yun? Self-worth. Emotional validation. Alam niyo po ba yun? Di ba walang ganon nun? O, wala. Ngayon lang yan nangyari. So, isa pang naka-effect sa culture natin is yung evolution ng technology. Yung lifestyle natin ng overstimulated yung mga brains nyo, mga kapatid. Paano yun? Simula nung panahon naming bata kami, nung bata kayo, ng bawat isa dito hanggang ngayon, yung internet, yung video games, yung smartphones, tapos lately since parang 10 years ago, may TikTok, may Reels, tas swipe ka na lang ng swipe. Unang swipe mo, may nakita kang bombing. Bagabag na bagabag ka kasi, hala, may binomba, ganyan. Pagka next swipe mo, may pusa nang sumasayaw, masaya ka na ulit. Yung switch agad, parang noon, mababagabag ka talaga kasi yun lang yung news. Ngayon, after 3 minutes, switch agad ang emotion mo kasi iba-iba na yung nasa swipe mo. Naintindihan niyo ba ka doon? Ako lang ba yung parang baliw uy, biglang magpe-play, tapos pagkatas nung tumatawa na. Yung switch nun, parang nakakapagod sa brain cells mo yun. Parang di mo alam kung malulungkot ka ba, o sasaya ka ba, o ano bang mangyayari. Nakakanamb sa pakiramdam yon, ganyan. So, yung una na nadadala tayo para mag-shrink yung attention span mo. Dati, ako personally, kaya ko upuan yung 2 hours, 1.5 hour movie. Ngayon, lalo na pag ako lang mag-isa, siguro hanggang 5 beses. Ang tagal ko talaga, parang nabobore talaga ako. Ang tagal. Kailangan fast-paced pag nagkatingin sila, tapos 5 seconds yung tinginan, ayoko na, tagal magtinginan. Yung ganun, for me lang po yun. So yun, yung attention span, ang bilis-bilis. Ang kaso nito, bakit siya problema pagdating sa pinag-uusapan nating discipline? Ang disiplina, training is
It requires you to focus, to be patient, and to be resilient. I-clarify, explain ko lang a bit kasi siguro alam natin kung anong focus, alam natin kung anong patience, resilience. Ang resilience, mga kapatid, ito yung bilis mo yung bilis mo maka-recover sa mahihirap na sitwasyon. May mahirap na sitwasyon, nasaktan ka, gaano kabilis kang maka-get back up from that. Yun ang tawag doon, resilience. So, kunwari pag may nangyaring masama, maglulugmok ka ba ng one day, 1 week, 1 year? Pag walang resilience, konting mga mahihirap na pangyayari, dun papasok ang sobrang anxiety, depression. Kunwari, hindi tayo, asang-asa tayo, laban na laban tayo dun sa course na gusto natin. Tapos hindi nangyari, depressed ka na, gusto mo na magpakamatay. Hindi ko ito minamaliit, pero di ba real na nangyayari to? Kasi yung loob, dahil sa turn of our century, parang although naging madali ang buhay, humina yung emotional state natin. Ayun ang sabi dyan, kailangan ng focus para maging disiplinado at tumanggap ng disiplina. Paano yun? Ang attention span mo maliit. May tendency tayong distracted sa lahat ng bagay. So, ang hirap tumanggap ng disiplina, ang hirap maging disiplinado. Pangalawa, patience. Paano yung kailangan matiisin ka para lumabas yung fruit ng pagdidisiplina. Kaso sa panahon din natin ngayon, instant gratification. Alam niyo instant gratification? Yung kung anong gusto mo ngayon, makukuha mo na agad-agad. Yun. So, lastly, yung nga resilience. Kaso, yun nga, medyo, dahil sa dali ng buhay na thank you Lord, mahina ang laban ng pagkatao natin. Nakita niyo na ba yung reel na yun? Kunwari, sinabi, baby boomers, tas nabunggo sa door. Tapos siya, pag nabunggo sa door, gaganyan lang, tas tutuloy. Pag millennials, pag nabunggo kunwari, o kaya natalisod, madataba. Tapos, gaganon, ganyan. Tapos at titindig na ulit, pero medyo may galos. Pag Gen Z daw, nadapa, tapos gumulong, tapos hindi na makatayo-tayo. Yung pare-pareho nadapa, iba-iba ng reaksyon at response. Nakita niyo na bang real yun? Ako lang. Sige, send ko na lang sa inyo lahat mamaya. Hindi ko na prepare, sorry. Yung basta iba-iba siya ng, try ko i-post mamaya, guys. So, iba-iba ng reaksyon, isang nangyari. Pero, kasi depende yun sa sinong humaharap. Kailangan natin itong i-address, mga kapatid, at tayong mga mas younger generations, because God still has a great plan and training for all of us. And that requires a lot of discipline. Yun. So, ang discipline, dadalhin ka kasi para maging matibay ang loob mo. Matibay ang loob, buo ang loob, na hindi na be-break yung spirit mo, yung pagkatao mo. Magkaiba kasi yung loob at pagkatao. Pagka mahina ang pagkatao, kunwari buong buhay natin, hindi tayo nanuhan, nasunod lahat ng gusto mo, ginagawa mo lang kung anong favorable sa'yo, ayaw mo nang mahirap. Pagkadating ng mga mahihirap na panahon, nagugulat ka na hindi ka nabibuild bilang tao, kundi nasisira yung sarili mo ba? Naintindihan niyo ba ako doon? Kaya yung iba, ang daming nade-depress, ang daming naga-anxiety. And sadly, di ba, meron talagang dumadating sa point na naglalaslas, nagsusuicide, sa kawalan ng pag-asa, because discipline is foreign in our today's society. Nagigets niyo po ako? So yun, kasi ang unang-unang step natin bilang mga younger generations is to change our mindset when it comes sa usapang discipline, o pagiging disiplinado at pagtanggap ng disiplina. Meron lang akong papakita sa inyong mga paraan ng pagdidisiplina bilang mga, hindi ko alam kung naranasan pa nila, top 5 Pinoy pang-disiplina weapons. Okay, chinelas. Pumalakpak ang nakaranas nito. Ayan. Hindi masuot, mapalo.
Hindi, yung, yan. Sabihin lahat ng pumalakpak, napalo kayo ng tsinelas? Ako din, napalo ba ako ng tsinelas? Napalo din ako ng tsinelas. O, next. Walis ayan. Ang lakas ng... Parang ang lakas ng walis tingting tsaka walis tambo. Mas konti yung tsinelas mas matindi yung mga nakaranas ng walis tambo tsaka walis tingting. O sige, at least alam kong healthy pa tayo, nadidisiplina pa tayo. Next, hanger. Napalo din kayo ng hanger? Anong hanger? Yung bakal o yung kahoy? Plastic. O, yung iba plastic. Madali lang. Yung mga bakal, sorry. Sorry. Yung mga kahoy, para na rin kayo napalo ng walis tambo. Top 4 na. Top 4. Yan. Naano din kayo ng belt? Saan? Sa puwet? Sa Yan. So, okay pa pala tayo bilang isang henerasyon. Napapalo pa. Next, lastly. Sandok. Wala, konti lang sa sandok. Mas gusto ng mga nanay yung madali lang kasi diyan pupunta pa silang kitchen, igaganyan sa'yo. Yan. So, sabi lang yan ni ChatGPT, yan daw yung mga top 5 na ginagamit na pang discipline weapons ng ating mga magulang. So anyway, 'di ba pag ikaw meron ba sa inyo tumakbo na nung nakita na yung tsinelas? Ayan na. O kaya yung sinturon, tatakbo, gagawa ng paraan. O sige, sa akin na ulit. Hello guys. Alam kong ang sarap i-reminisce yung panahon na napalo kayo. Maya pag-usapan natin 'yan. Sa akin muna. Okay? Okay. So, sige, alisin na natin yung sandok. Okay, yan. So, anyway, at least gets natin. Kasi actually, we're still in a good, medyo goods pa tayo. Kasi alam nyo, worst scenario meron ako mga naririnig na mga news ganyan, na talagang wala nang palo-palo, bawal talaga. So, sa ating mga Asian countries, medyo, gets natin kung paano yung view natin sa authority, yung meron pa tayong sense of resilience nga, nakakalaban. Alam niyo kung bakit kaya natin yon? Kasi at some point, alam natin kung paano tayo madisiplina. Siguro nung mga bata tayo. So, kahit pa hindi natin yung gusto, nakabuti po yun sa bawat isa sa atin. Pero yun, although iba-iba tayo ng paraan na nung tinrain tayo nung tayo ay bata, di ba iba-iba tayo? Although parang lahat, may belt, lahat parang yung sandok lang wala. Parang lahat tayo, kahit iba-iba, yung top 4 nakuha nyo na So, anyway, paano natin malalaman, lalo na pagka pumasok na tayo sa relationship with God, paano natin malalaman na okay yung pagkakadisiplina at pag-aayos ng buhay natin? Dito papasok ang God bilang ating Father. Ano sabi dyan? Sa Hebrews 12:6-7, the Lord disciplines everyone He loves. He punishes everyone He accepts as a child. Anak ka ba ng Diyos? So, kasama dito yon. So accept suffering like a father's discipline. God does these things. Ginagawa niya daw tong mga bagay na to kasi mahal ka niya at kinokorek ka niya. Hindi lang for yung temporary para okay ka bukas, pero for eternal, mas matagalan na pag-aayos ng buhay, kumbaga. So, nung tayo ay naging Kristiyano, whether may nagdisiplina sa'yo o wala, whether sobra o hindi, o kulang, di ba, iba-iba sobra o kulang, we started to have one Father. And dahil we have one Father, we have one person that disciplines, isa lang ang nagdidisiplina sa ating lahat. Di ba iba-iba po ng personalidad ng ating mga magulang. Ako po, ang magulang ko, malumanay. Pag pinalo kami, na-explain, ganon. Nung bata ako, ganyan. So, yung ganon. May kukwento hindi, wag na lang. So ganon. So, pero nung naging Christian tayo, kahit saan ka pa galing, kahit sino pa
yung naging magulang natin, may isang tatay lang tayo. Tapos isa lang ang style niya. Nagets? Dahil isang style, di ba napansin nyo, yung mga magkakapatid, kahit pa paano medyo similar ang mga mannerism, ganyan, isa lang kasi magulang nun. Ako, tsaka kuya ko, medyo hindi pala. Yung way of thinking namin, kung paano, yung mga ganon, yung paano kami pinalaki, similar yung mindset namin sa maraming bagay, kasi isa kami na magulang. Lahat tayo ngayon, dahil may relationship tayo sa Diyos, tinanggap niyo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, maisa tayong tatay na may isang style ng pagdidisiplina sa katotohanan at sa mas pangmatagalan na makabubuti sa bawat isa sa atin. So, however it is, lahat tayo ay madadala sa magandang buhay. Ang kailangan na lang nating tingnan, paano natin i-handle lahat ng discipline na yon. Saan lumalabas, anong gamit ng Diyos para tayo madisiplina at anong response natin. Sabi pa sa Hebrews 12:9, yan, ito yun, sabi, we have all had, meron tayong lahat human fathers. Yung human parents natin, dinisiplina tayo. And of course, hopefully, umaasa ako that at this point in time, pwede kasing nakatrauma sa inyo yon, nasaktan tayong maigi, parang hino-hold natin against our parents yon. Pero actually, kahit paano, we need to learn to respect, kasi para sa ikaw, hindi mo man nakita, napabuti ka dun. Nakakaayos yun sa ating buhay. Anyway, yun. So, pero sinabi dito, although meron tayong human parents, iba-iba, na nagdidisiplina sa bawat isa sa atin, sabi, how much more na tayo ay kailangan at karapat dapat mag-submit dun sa Father God, iisang tunay na Diyos na tinatawag nating Ama. Yung parents daw natin sa lupa, yung mga direct parents natin ngayon, sila nagdidisiplina sila for a little while. Tapos, kung paano nila kaya, hindi sa, di ba, yung how they think best. Hindi minsan nagkakamali, minsan sumusobra, minsan tingin natin nagkukulang, di ba? Pero how they think the best, yung best na nang meron sila, yun talaga yung ibinibigay nila. Pero nung sinasabi dito, pero ang Diyos, hindi lang for our good, talagang best for us. Yung sure ka na hindi lang niya naisip na dapat para sa'yo, pero dapat hindi. Hindi ganon. Para talaga sa'yo at kailangan mo talaga yon. Pag natuto tayong tanggapin ang pagdidisiplina ng Diyos bilang ating Ama, hindi lang tayo bumabait. Diba, pagka nadidisiplina tayo noon, napapabait tayo noon. Diba, parang hindi ka na makabasag pinggan. Pagkatapos, ngingiti-ngiti ka lang. Yung ganon. Pero ang Father God, hindi ka lang pinababait. Dinadala ka to holiness para maging kamukha mo siya. Nagiging yung full package ng pagkatao mo, nagbabago. Nagiging mabuti kang tao, nagiging marangal kang tao, nagkakaroon ka lang, nagiging person of integrity ka. Kunwari, dati late ka, wala kang salita, nababago yun. Dati, ang dami mo, nagsisinungaling ka, nababago yun. Dati, hindi tayo makahandle, kahit yung finances, lahat nababago. Tapos dinadala ka para magtagumpay dahil kamukha mo yung tatay mo na nagdidisiplina sa'yo, na para talaga sa ikabubuti mo. Naintindihan niyo ako? Okay. So, ganun mag-discipline ang Panginoon nating, ang Father natin bilang ating, hindi lang Diyos, pero yun nga, Father. Sa verse 11, sabi dyan, ito lang ang nature ng discipline. Sabi, no discipline seems pleasant at that time. Again, nasabi ko, tinanong ko, di ba sa inyo kanina, sino dito? Masayang pinalo siya. Parang isa pa. Well, di ba wala? Ganito. Kasi, Bible na nagsasabi na talagang ang kahit anong form ng discipline, mahirap talaga, masakit para sa atin. So, pero alam nyo, kahit masakit para sa atin, hindi sabihin na ikapapahamak natin. Naintindihan niyo po ako? Naintindihan niyo ako? Kayo ba, kailangan, bilang kabataan, ngayon pa lang, bata pa tayo. Kasi minsan,
pagka nasasaktan tayo, lalo na sa young age natin, di natin maintindihan, nawiwindang ka talaga. Di ba, para bang nalulost kang maigi. Pero pwede bang mabuksan natin yung isip natin na ngayon, na kahit anong mahirap na pangyayari sa buhay natin, and even discipline, things that are closed door sa atin, pwedeng hindi pleasant at painful, pero ikabubuti mo. Kasi mahal ka ng Diyos na nag-allow nun. Kailangan lang natin tanggapin na ikabubuti ko to. Yung kailangan mag-shift yung litanya mo pag may nangyayaring hindi maganda. Di ba? Pag hindi na maganda, ayoko na. Ay, kala ko ba si Lord ganito? Kala ko ba mahal niya ako? Kala ko ba may promises siya sa akin? Bakit nag-church na nga ako, gumugulo pa? Di ba may mga minsan ganon? Kailangan i-shift natin kasi minsan, ang tingin natin, pagka kay Lord ka na, kasi mahal ka niya, lahat maganda. Pero, actually, isa sa mga bagay na mas ikabubuti natin ay yung mga hirap na iba mapature ang bawat isa sa atin. We need to develop, mga kapatid ko, yung discipline. Kung before, masarap yung blessing. Actually, yung di ba, nandiyan na agad, pera, answered prayer, lahat dumadating na, parang ang sarap i-rejoice, ganyan. Pero ang discipline, dadalhin ka long way. Yung mga yun, masarap ngayon. Thank you, Lord, actually. Pero yung discipline, dadalhin ka sa langit, may dala ka pang maraming kaluluwa. Naiintindihan niyo ako? Kasi nagiging ibang tao ka, ibang klaseng tao ka, natatransform ka para maging kitang-kitang anak ka ng Diyos. Yung blessing, masarap sa pakiramdam, pero usually yun lang. Ganun siya. Masishare mo sa iba, pero yung pagtutuwid sa'yo, binabago ka hanggang sa pinakamalalim na portion ng pagkatao mo, na mas kalugod-lugod sa Lord pag tiningnan ka. Okay? So, kailangan i-develop ang discipline. Kasi yun, ang discipline, pagka tama ang mindset natin sa dito, ipapamature tayo nito. Yun talaga ang magpapamature sa atin. Again, yun nga, hindi siya pleasant. Pero ano sabi dyan? Later on, afterwards, pagka tiniis mo, pag tinanggap mo, pag pinagpasalamatan mo, pag hindi ka, humbly, pinagtiwalaan mo kung anong plano ng Diyos, sa kahit anong form ng hardship sa buhay, sabi doon, produces a harvest of righteousness and peace. Kanino daw? Sa mga na-train noon. Okay? So, pwede pala na nagdidisiplina ang Diyos, pero hindi mo, o kaya kung sino man, kahit magulang natin, pero hindi tayo nagbabago. Depende kasi yan sa pagtanggap mo, dun sa binibigay, na, yung kailangan na hardship, na pagharapin mo, para lang mas lalong matransform yung buhay ng bawat isa sa atin. Sa Hebrews 12:11, so yun, ang danger lang kasi talaga, pag hindi natin in-embrace ang discipline, yung parang kahit after nito, ayaw mo pa din yun. Ayaw mo, basta masakit, hindi galing kay Lord. Basta mahirap, kailangan tatakasan na. Basta hindi parang overwhelming sa'yo, tatakbuhan mo na. Pag lagi tayong gadon, you will go through never-ending troubles. Tapos titigas ang puso mo sa Diyos. Tapos hindi mo alam, bakit walang nangyayari sa buhay mo? Bakit magpe-pray ka ng malaking-malaking pagpapala? Ayaw mo naman magtrabaho. Nagigets niyo ba? Yung parang, you don't want the process of hardship that brings you dun sa mga, actually, kunwari, nag-pray to Lord, pagpalain niyo ako, gawin niyo akong pagpapala sa maraming tao. In-answer na ni Lord, nandito yung answer. Ang process doon, lalakaran mo na lang anak. Kaso medyo mahirap ang lalakarin. Ayaw mo. You remain here, pero ikaw, Lord, kala ko ba ina-answer ka ng prayer? Ba't hindi nangyayari yung pinagpipray ko? Siguro hindi ka nag-answer ng prayer. Or siguro hindi mo will yung pinagpray ko. Siguro ayaw mo ko pagpalain. Alam niyo, may maraming pagkakataon na answer na eh. Meron lang paraan ng Diyos patungo doon. Yun ang ayaw natin puntahan. Lakarin kumbaga. Yun, at usually, maraming pagkakataon, ang way from your request, especially pag malaki yung prayers mo, Lord, to your answered prayer, is yung process ng pagtatransform ni Lord sa'yo. Sa pagtatransform ng Lord sa'yo na yun,
merong portions doon ng discipline. Kaya mahalaga po ang discipline. Kailangan din-develop ang discipline sa atin. So, anong sabi ulit dyan? Ang discipline nagpo-produce sa'yo a harvest of righteousness and peace. So, umiigi ang buhay mo on the long term. Tingnan lang natin. Paul, yung paano tayo mag-embrace ng discipline? Sige, next slide tayo. Ayan, sige. Sorry, next. Wala yung part na yan. Next pa. Meron tayong mga siskip, mga kapatid, para makauwi tayo agad, ha? Dear, hindi. After ng part na yan. Sorry, next pa. Okay yan. Developing discipline. Okay? So, paano tayo madedevelop sa discipline? Unang-una, alam niyo isang mga bagay, yung mga small things. Yung small na decisions nyo, usually tayo, ang nakikita lang natin, front. Yung small, constant decisions natin, yun ang magde-determine ng disciplines natin. Example niyan, wala na tayo sa stage ng pinapalo. Yung talagang literal na pinapalo ng magulang. Dito tayo sa stage ng paano ko i-embrace ang discipline para hindi ko na kailangang paluin. Ako na mismo yung lalakad sa way na to para tutulungan ako ng Lord ma-develop yung discipline sa akin. Sabi diyan, small constant decisions, right decisions. Example lang yan, magde-devotion ba? Pagagising mo, magde-devotion at magpe-pray ba ako? O maglalaban na? Ang daming labahin. Tambak-tambak, parang 1 linggo. Tapos pamilya mo, 10. Parang kailangan kong maglaba. Kayo, anong pipiliin nyo? Parang, pag na-overwhelm ka, uunahin mo yung kung ano mang kailangan. O kaya, ang dami kong exam. Uunahin ko bang mag-devotion at pray? Unahin ko pa si Lord? O lahat ng kailangan kong exam? Sobrang dami, overwhelming. Sabi dyan, yung maliliit na desisyon na yun. Kasi pwede natin gawin. Kunwari, sige, mag-aaral muna ako. Mamaya magde-devotion ako. Pagkatas mo mag-aral, 5 oras na. Tapos meron ka palang meeting sa friends mo, may group work kayo, kailangan mong pumunta nun. Tapos pagkatas ng araw na yun, pagod ka na. Sa dulo nun, bukas na lang. Tapos bukas, ganun ulit. Tapos naka-1 linggo, wala ka ng devotion. Wala, tapos na. Bantayan natin yung small, constant decisions natin. Ngayon pa lang, encourage ko kayo mga kapatid kong mas bata sa akin. Bantayan lang natin yun, maliliit lang. Minsan, maliligtas ka sa malalaking problema pagka binantayan mo yung maliliit mong desisyon. Pag sa maliliit mong desisyon, binabantayan mong gawin yung kalugod-lugod sa harap ng Diyos, kahit sa panahon na parang mahirap sa'yo at para bang may cost, baka i-save ka niyan sa mas malalaki pang problema o mas malaking kailangan ng pagdidisiplina. Naiintindihan niyo ako? So yon, small, constant decisions. Pangalawa, yung disciplines natin, ayan, ang discipline is part daw nung totoong pagiging disciple natin. Alam niyo, ang bawat isa sa atin, tinanggap natin si Jesus bilang Lord at Savior ng buhay natin. Lahat tayo, nag-start tayo bilang, ang tawag doon, if medyo hindi pa tayo ganun ka-aware, spiritual baby. Kumbaga, kakapanganak mo pa, kaka-start mo lang ng relationship mo sa Lord. So, minsan gusto mong mahal na mahal mo sa Lord, pero medyo very emotional ka pa, very magulo pa yung isip mo, hindi mo ay parang unstable ka pa. Actually, alam nyo, pagka simulang-simula natin, di ba pag baby, pagka may kailangan, iyak lang, di ba tayo, nung nag-start tayo, medyo ganun din, magka-problema, iyak. So, normal actually yon. Pero ang magdadala sa atin para mag-mature, hindi ka forever baby. Okay? Madadala ka para mag-mature, parang mature na children ng God natin is discipline. Mahal ka ng Panginoon,
tutulungan ka niya, sasamahan ka niya sa lahat ng gagawin mo sa buhay, di ka niya pababayaan. Pero ang magpapagrow sa'yo, discipline. Pagka nag-iba yung mindset natin, pagpatungo sa ang tawag yun nga, discipline. Sabi, discipline is hard and painful. Pero pagka ini-endure natin to, yun ang magpapagrow sa atin sa tamang pamumuhay. Tapos magiging stable ka. Mahirap lang talaga sa simula. Yun naman lagi yun, mahirap sa simula, yung magsisimula kang bantayan yung sarili mong gawin yung tama. Meron pang isang, sa Chuck Swindoll, ang sabi niya, malit lang, when I ask people when they really grew spiritually, kung kailan sila nag-grow spiritually, sabi dyan, they never described an easy time. Never daw. Kumbaga, sa kahit sinong may malaking growth at malalim na maturity, parang pagkat pinakwento mo yung buhay niya, merong pinaguhugutan yon na pwedeng mahirap na time. Hindi siya easy time. So sa atin, ang magdadala pala ng maturity sa atin, pag malalaking testimony sa buhay, is actually, hindi naman lagi, pero yung mga panahon na mahirap tayong pinagdadaanan, kumbaga. So yun, so ang growth and maturity, kailangan talaga ng discipline. Hindi ito na-escape ng, kunwari, isipin mo parang, mabait naman ako, hindi na ako kailangan disiplinahin ng Lord. Gets ba ako? Parang, wala naman ako ginagawang masama, hindi ko naman sinasaktan wala naman ako sinasaktang kapwa ko, hindi naman masama ang ugali ko, yung ganyan. Pero alam nyo, at certain times, we don't know, baka mamaya may konting pride sa heart mo, o kaya merong konting self-entitlement na, hindi mo, ay mabait ka nga, hindi yun, hindi naman yun, tinatanggal sa'yo. Pero everybody needs to be disciplined kasi every disciple, ang bawat isa sa ating nagpapagawang alagad sa Panginoon, kailangan kasi ang discipline, hindi lang yung parang palo. Ang discipline actually is also training. Kumbaga, 'di ba hindi discipline yung lagi ka napapalo, wag mo yan gawin mo to. Hindi lang 'yon, kundi ginagawa yung training na patuloy mong ginagawa yung tama. Kumbaga, si Paul sabi sa 1 Corinthians 9:27, yan, sa Tagalog, dahil alam niya yung value ng discipline. Hindi na siya yung, nandun siya na mismo yung, parang siya na mismo ang nagre-restrain sa sarili niya. Alam niya kasing valuable eh. Sabi niya doon, sinusupil ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking sa pag-share daw niya ng gospel, hindi siya makita ng Diyos na hindi karapat-dapat. Laging kaya daw niya gusto maging disciplined kasi baka sakaling maging lax siya. Sa English, ang term nun, disqualified for the prize. Meron siyang ini-aim na malaking prize sa Panginoon na sa paglakad niya na gagawin ng lahat para sa Panginoong Jesus. Marami siyang ninunuhan. Si Paul lang, simple lang, parang pagbi-binge watch ng 20 hours ng K-drama, yung mga ganon, alam mo may tawag ka. May tawag ka sa Panginoon. Merong mga taong kailangan ipag-pray. Konti lang ang oras mo. Yung mga simpleng, hindi ko na ito gagawin. Kasi kailangan focus ako. Yung mga ganon na hindi naman sinasabi sa'yo, hindi naman tama o mali, pero dahil meron kang linalayong mapangyari sa buhay mo, ikaw na mismo nagsasabi sa sarili mo, hindi ko muna gagawin yan. Kasi meron akong gustong gawin para sa Panginoon. Naintindihan niyo ako? So, ganun yung mindset or tindig ni Paul dito na siya mismo yung nagre-restrain. Kasi minsan, tayo, kunwari, iba yung nag-restrain. Okay ka, ganito, tas iba nagre-restrain. Para bang naaawa ka sa sarili mo, sila, nagawa nila. Tapos ako, hindi, kawawa naman ako, yung mga ganyan. Alam nyo, basta mahal kayo ng Diyos, hindi kayo kawawa. Pwede ba yun? Pwede bang ganun na lang? Hindi ba pwedeng sapat ang Diyos na mahal ka niya at may in-store para sa'yo, hindi man mo nakikita ngayon. Pero minsan may mga kailangan kang taisin ngayon, minsan may mga kailangan kang harapin ngayon, pero dahil mahal ka ng Diyos, may mga bagay kang bibitawan, pero hindi ka kawawa. Kasi may pinututunguhan lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon na eventually makikita mo din.
Kasi pipili ka lang talaga eh. Yung mukha kang hindi kawawa ngayon, pero madidisqualify ka sa price na ilinayo ng Lord sa'yo. O, sige, ano po tayo? Delayed gratification. Hindi mo na ngayon yan. Magtitipid ako, yung mga ganon. Kasi may cell group members ako, kailangan sila pakainin, yung mga ganon. Kaya, ayun nga, yung lilimitahan ko yung mga gala ako sa mga friend. Meron tayong mga FOMO, yung fear of me. Alam niyo ako nung bata ako, isa sa mga sad ako, meron akong, ma-friends kasi akong tao. So, dahil sobrang active ko din sa church, na medyo hindi ako naging, sobrang close-knit kasi na high school friends ko. So, dahil sa lagi silang labas ng labas, ako, ang mga labas nila laging weekend. Nung time na lagi ako hindi pwede. To the point, lagi, kunwari may mga time na yung mga yung mga kabatch ko, makikita nila, sinusundo pa ako dito niyan, pas pupunta. Kasi talagang, kami, pero dumating lang yung point talaga na kailangan ko lang mag-no. Kasi ang daming ginagawa, hindi lang sa church eh, pero meron akong kailangan gawin eh. Tapos, of course, okay na, may buhay sila, may buhay ako. Pero yung, nung may certain period ng time na friends sila ako, FOMO, missing out na wala na, yung parang nalulungkot ako. Pero alam nyo ngayon, hindi ko ipagpapalit yung linagay kong panahon para sa Diyos. Kahit na-lose ko at some point yun. Kasi ang laki ng, kasi ang mga pa yun eh, 2013, 14, ganyan. Sabihin doon ako high school. Yung kasi ang laking gain sa akin, na kahit pa medyo hindi ko na sila ganun ka-close, hindi ko sila nakakasama na ngayon, pero naman yung laki ng naitulong sa faith ko ng mga sacrifices na yun, iba. Minsan may takot tayo, di ba, lalo na tayong mga kids. Yung mga FOMO, fear of missing out, fear na hindi ka makaget along, fear na maiwanan ka. Di ba, minsan may maraming pagkakataon, merong mga ili-let go doon, mararanasan mo yun, pero kasi may tawag si Lord sa'yo. Pero pipili ka kasi talaga. Eventually, pagka lagi tayong nagpapadala sa takot natin, o kaya nahihirapan ka kasi kailangan mong pagsabayin lahat, ganyan, pwede tayo ma-disqualify dun sa price. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? So yun, ang discipline, pagka natuto tayong tanggapin ang discipline, ine-embrace ang discipline, embracing discipline dadalhin tayo to make the most of any difficulty and pain. Nahirapan ka ba? Nasasaktan ka ba? Laging nagiging for your advantage yan. Anong sabihin nun? Laging, kahit pa parang mahirap sa'yo, nakakatulong sa pagkatao mo. Kumbaga, nasasaktan ka ng iba. Minsan injustice na, nagigets yung injustice, yung parang unfair naman, wala namang ginagawang masama, bakit nangyayari to sa akin? Pero pagka ang mindset natin na, ikabubuti ko to, mahal ako ng Diyos. Ikaw yung, di ba, nasaktan ka na nga ng iba, ikaw pa lumago. O win, di ba? Ikaw yung parang advantage sa sayo. Salamat, thank you Lord. Naging mas lalong ibang klaseng tao ako dahil sa mga pangyayaring ito. So, pagka marunong tayo mag-handle ng discipline or hardship, ganito, dinadala talaga tayo na lalo na difficult times is for your advantage. Pwede ba sabihin mo yun sa katabi mo, yung difficult time is for your advantage. Pero, lilinawin ko lang ulit, hindi nyo na kailangan sabihin guys, only if we know how to handle discipline. Pag hindi ka marunong mag-handle, kunwari, may mga difficult times, nagwawala ka, gumaganti ka, naggagawa ka ng plano paano sisirain din yung buhay nila. Yung ganon, hindi yun. Hindi nun tayo mababagot, mayaayos. Yung bababa lang, thank you Lord lang, tiis lang a bit, tahimik lang, tuloy pa rin sa Panginoon. Papalaguin ka niya ng bonggang-bongga kumbaga. So yun. So, lastly, ang disciplines bring God's dream for your life to reality. Gusto niyo bang, siguro wala naman sa atin dito na gustong ganyan lang yung buhay mo. Di ba?
Di ba, kung, eto lagi kong tanong sa, I like asking, pag kami, kung sky's the limit ng promises ng Lord, lalo na sa age nyo ngayon, sabihin natin 17, 20, 16 kayo, anong gusto nyong marating kung ibibigay naman ng Diyos kahit anong gusto nyong magawa sa buhay? Di ba lahat naman yun? Ang Diyos sa Kanya lahat. Anong gusto nyong marating? Saan nyo gusto dalin kayo ni Lord? Kung oo siya sa lahat ng hinihiling mo. Hindi pa lang yung bahay at lupa, ganyan. Yung ganon. Alam nyo bang sabi sa Bible, everything is yes in Christ? Tayo lang minsan yung nagsasabing, ay, hindi. Parang tayo lang yung nagsasabing hindi yan galing kay Lord, ganyan. Hindi, minsan talaga, hindi galing sa Lord pag ikasasama natin. Pero may maraming pagkakataon, pag pinapahintay ng Lord sa atin yung mga bagay-bagay, baka nga kasi, babalikan ko lang, hiniling mo, hindi ka nagda-doubt. Kasi ang doubt, sisirain lahat ng realidad ng pangarap ng Diyos sa'yo. So, hiniling mo, Lord, gamitin niyo po ako sa maraming tao, yung magbago ang mga buhay nila, gamitin niyo po through my life, ganyan, ganon. From that prayer is disciplines. Diba ba, aanhin ko, yung disciplines kasi na-form, depende sa kung anong priorities at goal mo. Ko lang, babanggitin ko. Sa 1 Corinthians 9:24, sabi dyan, sorry, naggulo. Ayan, do you not know that in a race, all the runners run? Pero daw, only one gets the prize. Yung mga athletes, yung mga nag-o-Olympics, di ba lahat yung nagtitrain talagang to the hardest level? Sorry, 9. 1 Corinthians 9. Sorry. So, yun. So, yung athletes, bakit kailangan nilang mag-go into strict training? Maraming athletes, meron pang mga iniinom na mga kung ano-ano, meron silang mga diet, meron silang mga bawal kainin, ganito. Sirang-sira ba loob nila kasi ginagawa nila yon? Kawawa naman ako. Yung mga kaibigan ko, ginagawa lahat. Nagpapahinga, nanonood ng TV. Ako, gumigising ako 5 a.m. para lang tumakbo. Tapos may weights pa sa paa. Ako, kawawa naman ako. Ganun ba sila? O ang hope nila is, gusto ko maging top 1. Kaya ako to ginagawa. Naintindihan niyo ba ako? Kung ganito sa professional world ng, let's say, athletes, ganito. Sa mga malaking plano din ng Diyos sa atin, hindi ba ganun din? Kaya hindi ka pwedeng naawa sa sarili mo. Yun lang talaga, hindi ka pwedeng if you know that God has a plan for you, and meron kayong na pagmitingan ni Lord na, Lord, ito gagawin mo po sa pamamagitan ng buhay ko, disciplines will take you there. Pero yun nga, disciplines are hard. Disciplines are minsan denying yourself. Disciplines minsan nagtitiis ka. Disciplines nagda-diet ka. May spiritual diet ka. Hindi ka masyadong kung ano-ano lang yung ginagawa mo. Kasi meron kang gustong patunguhan sa buhay mo. So, disciplines put God's dream, yung pangarap ng Diyos para sa'yo, para maging realidad. Ano lagi pong mga kapatid, laging mas malaki ang pangatain ng Diyos sa inyo kesa sa pinapangarap niyo. Pa yung sinasabi niya, more than you ask for or imagine. Meron na akong babanggitin sa inyo. Favorite quote ko to. Siguro simula 2015. Kasi kahit, dreamer akong talagang, dreamer talaga ako. Yung parang, malaking pangarap ko para sa Diyos. Kasama yung gusto kong mapangyari ng Diyos through me, through this church, yung sa Celco, yung lahat parang dreamer ganito. So, laging yung dream ng Lord para sa inyo, katulad dun sa akin, mas malaki sa akin. Kung ako lang, hindi ko kaya. Pero meron akong nakitang quote, sabi dyan, si Philip Brooks yung yan. Medyo mahaba i-explain ko. English pero explain ko to.
Ang ganda lang niya kasi sabi doon, do not pray for easy lives. Di ba gusto natin yon? Pero do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. Do not pray for tasks equals to your power. Pray for power equal to your tasks. Then, the doing of your work shall be no miracle kasi you are the miracle. Every day you shall wonder at yourself at the richness of a life which has come to you dahil may biyaya ang Diyos. Explain ko lang, medyo malalim siya eh. Kasi medyo matanda na yung na ganito. Diba gusto natin, minsan tayo, gusto natin, Lord, madaling buhay. Lord, pagpapala agad. Lord, gusto ko ganyan. Pero siya nagsabi dun, huwag ganun prayer mo, ibahin mo. Kasi pag easy life lang, easy life, weak person. Di ba ganun? Kaya sabi doon, don't pray for the easy life. Pray to be a stronger person. Sabi doon, yung pag-pray mo, hindi yung, kunwari, may task sa'yo. So, yun lang ang yun ang gusto mong gawin, ganito. Paano pag may malaking gustong gawin ng Panginoon? Pag mas malaki sa'yo, hindi mo na kaya. Kaya sinabi doon, wag lang yung ika-survive nung task mo ngayon, nung pinagagawa niya ng Lord ngayon sa'yo. Ang ipag-pray mo, since nagbibigay ang Lord ng power, pray for power. Na kung may ibigay ang Lord na malaking task para sa'yo, makakaya mo kasi kaya niya magbigay ng power. Hindi ka, tapos makikita mo, pagka yun ay naging answered prayer sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahirap actually na pray, very dangerous prayer. Ganyan. Pero pag ito ang naging prayer ng prayer commitment natin na hinahanap natin sa Panginoon, dati sa parang daming discipline dyan. Pero sabi dyan, makire-realize mo habang nahihirapan ka at napangyayari, parang lumalaki skill set mo, gumagaling ka, tumitibay ka, nagugulat ka, kala mo hindi mo kaya, tapos kaya mo na ngayon. Pero ang daming hirap. Kunwari, 2 years ago, di mo to kaya. So, ba't kaya ko nang gawin? Kaya sinabi doon, ikaw na yung, eventually, hindi ka lang nang hihingi ng miracle. Ikaw na mismo yung miracle. Kasi matetestify mo sa tao, hindi ko kaya tong ginagawa ko, pero kaya ko na ngayon. Kasi ako yung binago ng Panginoon. Naiintindihan niya ko? Napakalaki po ng plano ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ang fruit ng discipline, actually, pag lumabas yun sa buhay natin, of course, magiging successful kayo. Ganyan. Pero, alam mo, saan madadala ang tao pagka tinanggap natin lahat ng discipline, tapos nabuhay tayo ng disiplinado? Ang itatanong nila, sino kaya tatay nito? Diba usually pag, kunwari, may mga honors, kakagraduate ng iba sa inyo, congrats po. Diba pagka kunaring sabitan ng mga medal, sino nang nagsasabit ng medal? Magulang. Sinong tuwang-tuwa? Kayo o magulang? Sa picture, kayo lang o kasama magulang? Diba kasama magulang? Pagka tayo, we live a disciplined life at tinanggap natin yung discipline ng Lord, hindi mo pa sinasabing Kristiyano ka, nakikita ng Kristiyano ka. Kasi nakikita kung sino tatay mo. Sabihin din, if we reject discipline, kahit pa pagsigawan natin, Kristiyano ako parang hindi ako naniniwala, parang hindi naman. Yung ganon. Kasi we reject it. Ganon kahalaga na ine-embrace natin ng discipline. Mabilis ko lang babanggitin. Pwede ba, di ba, magbabago tayo ng isip. Dati before nito ayaw natin ng discipline. Pero meron ba sa inyo na-realize nyo, kailangan ko pala yun, valuable yun sa buhay ko? Pwede taas kamay? Okay. Di ba, valuable siya. Mahirap siya, pero valuable siya. Pero, since valuable siya, ngayon, tatanggapin ko na. Tatanggapin na natin. Babanggit lang ako ng 3 way. Paano tayo dinedirektahan, ginagaidan, or dinidisiplina ng God natin. Kasi after this, maraming discipline times, lalo na sa ating mga kabataan, kasi training ground nyo yan for your future, training ground nyo yan for your calling. Your youth is your training ground for wherever God has called you, mga kapatid. Nag-start ako, 16 ako. Ibang-iba po talaga ako, iba. Pero training ground ko po talaga siya. Ito yung 3 bagay na ginamit ng Diyos sa akin and alam kong gagamitin ng Diyos sa'yo. Pagka ngayon pa lang,
open kayo na ikabubuti ko ang kahit anong sabihin ng Lord, even if it's unpleasant, ang bilis niyo pong malalago talaga. Una is discipline that comes from the Father through His Word. Devotion is the key. Yung Rhema Word, yung Holy Spirit. Minsan, meron kayong, hindi nyo alam yung nangyayari, pero may sasabihin siya. Minsan, hindi nyo gusto nasasaktan kayo sa Rhema, ganyan. Lord, ba't ito sinasabi nyo, ganito? Pero, ginagamit niya yun para makorek at maayos ang buhay natin. Pag nakikinig tayo sa Rhema, minsan sapat na yon, hindi mo na kailangang magulo buhay mo. Okay na yon, mababago ka Rhema pa lang. Pero pangalawa, minsan kasi may blind spots tayo. Doon papasok yung spiritual leaders that care for you. When we listen to God, we need to learn to listen to other people, especially people na binigay ng Diyos to care for you. Kasi kahit anong gawin natin, may blind spots tayong lahat. Alam niyo mga, hindi pwedeng tanggalin na natin na ako lang at si Lord. Bakit niyo ba ako pinakaikilaman? Ganon. Alam ng Lord yung puso ko. Alam niyo, pagka-close kayo ni Lord, makikinig kayo sa leaders niyo. Pagka hindi tayo, alam niyo, pagka nahihirapan tayo makinig sa boses ng taong nakikita natin, mas mahirap makinig sa boses ng hindi natin nakikita. Minsan di mo alam kung baka mamaya hindi mo na alam kung kaninong boses pinakikinggan mo. So yun. So, mahirap ang discipline. Pero we need to learn to listen. Especially listen at things that are not favorable sa inyo. Yung pagkaganon, kasi di ba, mga kabataan, ewan ko, kasi ako, over na ako dun sa, huwag po kayo maghahanap ng kakampi lagi. Minsan, kaya tayo hindi nakokorek kasi gusto natin kakampi. Maraming pagkakataon, para mag-grow ka, kailangan mo marinig yung realidad, yung nagke-care sa'yo na hindi ka kakampihan kasi yung ginagawa mo mali. Hindi ba? So, yung open lang natin mind natin. Ano ba, mas gustuhin natin yung ikabubuti natin kaysa ikasisiyan ng kalooban natin sa panahon ngayon. Kasi ikakapahamak natin yun. So let's listen. If you have godly friends, thank the Lord for those. And your leaders especially, pumunta kayo sa leaders nyo. And lastly, pag kunwari, just in case, hindi talaga nahirapan tayo, hindi natin mag-gets yung rema, sinasabi ng Lord, di tayo makarinig sa leaders natin, ayaw man ng Diyos, He will use circumstances to discipline you. Minsan, hindi pa yun punishment. Tinatapik ka pa lang na gumising ka na. Gawin mo na yung tama, ha? Hindi pa yun yung palo. Pinaginigising ka na lang. Pero yun nga lang, pag yun pa din, hindi mo naririnig. Pagpe-pray ko po kayo. Nakakatakot na. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero tayo mismo ang lumalayo sa Diyos pag ayaw natin ng disiplina. Kasi the Lord disciplines those He loves. Okay? So yun. So sa atin pong pagtatapos, may natutunan po ba ang bawat isa? Okay. So simula po ngayon, i-quote ko lang ang sinabi ni Bishop Oriel, discipline is our happy hour. Okay? Discipline is my happy hour. Okay? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sige, let's all pray. Father, marami pong salamat sa hapong ito na inyo pong binigay sa amin. Thank you for your word. Thank you, Lord, that you have plans for us, Panginoon. Kahit pasang season kami ng buhay namin, napakalaki pa po nung buhay na gusto niyong i-unveil sa amin. And Lord, today, at this time, pinapakita niyo po yung role ng discipline para po mapangyari yung napakalaking plano niyo po para sa buhay namin. Aming Diyos, you are a big God and you are our Father. Hindi niyo po kami ilalagay sa lugar ng maliit lang unless dun kami pumunta. Dalhin niyo po kami, mag-plant po kayo ng seeds of faith sa bawat isa sa amin para yung seed of faith na pagka may mga mahirap na pangyayari sa buhay ng bawat isa, ang unang-unang maaalala namin is, Lord, mahal niyo kami. And sabi niyo po sa word niyo,
you discipline those you love, and you call children. At dahil children niyo po kami, maging tama at maamo, mababa, at kalugod-lugod sa inyo yung pagharap namin sa hardship, sa correction, and talagang minsan outright discipline na mga pangyayari. Para Lord God, may ayos niyo ang buhay namin at talagang ma-please po kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, before tayong hiwa-hiwalay, meron ba ditong first time